Hello! Mga impactitas ko! Sa pagpapatuloy ng ating selebrasyon para sa ika-283,000 mga taga-subaybay, kasabay na rin ng kaarawan ni Ann Cutis, kung sa unang bahagi ay ipinakita ko sa inyo ang preparasyon para sa mga dekorasyon. Ngayon naman ay matutunghayan ninyo ang mga ginawa kong pagluluto ng mga handa. Unahin na natin dito ang aking espesyal na spaghetti with capsicum and lots of cheese. Yan kasi request ni Ann Cortez, kapatid ni Res Cortez. Charot! Natapos akong mag-decorate alas 10 ng gabi. Kaya minabuti kong lutuin na lang din yung spaghetti sauce para bukas ay maglalaga na lang ng pasta yung gagawin ko. Kasi di naman siguro ito mapapanis agad-agad, diba? Iipisin lang siguro pero di mapapanis. So, pagkatapos ko hugasan, yung mga hiniram kong platong nagingitata, naghiram lang nila pa. Totoo naman kasi, di yata nila ginagamit. Hinalungkat ko pa kasi ito dun sa ilalim ng aparador ng lababo nila. Ba't ganun kasi yung mga nagpapahiram, no? Laging sinasabi, meron dito, pero hugasan mo na lang kasi marumi. Pati kayo maghugas. Charot lang. Uy, ganun talaga. Ikaw yung may kailangan. Dapat ikaw mag-adjust, di ba? Sinimulan ko na maghiwa ng ingredients ng aking spaghetti sauce. Di ko na ito masyadong ipapaliwanag kasi na-vlog ko naman na yung paggawa ko ng spaghetti. Ang kaibahan nga lang ngayon, ang dami nitong lulutuin ko, be! 4 na kilo ito, Diyos ko! Sa totoo lang, alam nyo, challenge nga ito sa mga katulad kong nagko-cooking vlog kasi ang hirap tansyahin yung ingredients kapag maramihan na talaga yung lulutuin mo. Hindi gaya kapag nag-cooking vlog ka, kahit 6 na Shanghai lang gawin mo, okay lang kasi ang purpose mo lang naman ay may pakita mo yung sangkap at yung proseso ng paggawa, 'di ba? Kaya ang kaibahan nitong gagawin kong spaghetti ngayon ay mas marami akong ketchup na ilalagay. Tapos maglalagay na ako ng evap tsaka condense para dumami yung sauce natin. 2 kilo lang kasi nabili kong spaghetti sauce. Alangan pumunta pa ako sa Ramania para bumili pa ulit. Wala ng oras. Masimulan na nga. Anong oras na rin kasi? Bawang. Sunod ang sibuyas. Stairway to heaven. Tapos umawara saglit. Kunin ang giniling na kambing kung wala tupa. Charot lang, baka yan syempre. Stairway to heaven ulit. Ilaglag ang hotdog. Chicken yan ha, kaya maputla kasi mahal ang beef. Maramihan nga kasi kaya yung mura ang binili ko. Ibuhos na ang 2 kilong spaghetti sauce, Filipino style. Pigaing maigi para hindi masayang yung naiwan sa pakete. Tignan nyo, kukunti lang diba nung ini-stairway to heaven ko na siya. Kaya nilagyan ko ng 3 boteng ketchup, 2 banana at 1 tomato. Parang nakulangan pa rin ako guys, kaya wala akong choice kundi gawin na ang ipinagbabawal na teknik. Anlawan ng tubig ang 2 pakete ng spaghetti sauce. Akala mo kung ikaw lang gumagawa niyan? Sabay na ibuhos ang tig-1 latang evap at condense. Malamang magiging maputla yan kasi may gatas na. Kaya nilagyan ko ng 2 paketeng tomato paste. Syempre hindi mawawala ang ating freshly picked tomatoes from the high mountains of Italy. Pangatlong vlog ko na po ito ng spaghetti at lagi kong sinasabi na naglalagay ako ng fresh na kamatis kaya hindi na yan bago sa inyo. Dahil birthday ni Ann Curtis, syempre hindi mawawala ang capsicum. Nilagyan ko din ng mushroom or oong na hindi nakakalason. Stairway to heaven, unti-unti yung pupula kapag kumulo na. Tapos timplahan na ng asin, paminta at asukal. Damihan lang ang paglagay ng asukal, huwag kang matakot kahit madiabetes ang mga kakain. Kesa naman machismis ka kinabukasan na nagpakain ka ng spaghetti maasim. And last but not the least, request pa rin ni Ann Curtis ang lots of cheese. Mamahaling parmesan cheese yan to be specific. Nadinaya ko lang yung barcode para mabili ko ng mura. Bakit ba ako nagbebenta Para-paraan, syempre Charot. Okay na tayo dyan, ano? Mag-aalas 12 na ng gabi ako natapos sa pagluluto ng spaghetti sauce. Kaya ayan, iikay-ka na ako sa pagod. Nag-iisip tuloy ako kung itutuloy ko pa ba to o wag na lang. Parang hindi kasi celebration yung mangyayari bukas, kundi admission sa ospital. Charot. May gagawin pa kasi ako kaya di pa pwedeng matulog. Kailangan ko pang i-marinate itong 4 na kilong chicken legs na ipiprito ko bukas. Hindi ko muna ipapakita ang buong detalye nito kasi wala pa po ako nagagawang cooking vlog ng aking fried chicken ala Jollibee kaya ibubukod ko po ang vlog na ito. Abangan nyo na lang sa April. Pagkatapos kong matimplahan ay ipinasok ko na sa frigider para mababad at manuot yung lasa sa loob. Diba? Nakapagsayaw pa kahit pagod na.
O siya, matulog na ako. Kinabukasan, pag out ko sa trabaho, alas 4 ng hapon, ay dali-dali ko nang pinakuluan itong unang salang ng pasta. Tapos habang nagpapakulo pa ako ng tubig para sa pangalawang salang, ay sinimulan ko ng magtadtad ng napakaraming bawang para sa ating buttered shrimp. Alam nyo, kaldereta sana talaga yung iluluto kong ulam. Kasi alam ko na kahit may spaghetti na, meron pa rin mga timawang maghahanap ng kanin kapag may ganitong mga handaan. Charot. Kaso, matagal magpalambot ng baka, be. Baka malipasan ng gutom yung mga bisita ko. Nakakahiya naman. Di siya nagkasya sa kawali. Di ko na ibuhos lahat ng mga hipon. Kaya inilipat ko dito sa medyo malaki-laking kaserola. So, habang inaantay ko pa yan magisa, sakto, kumulo na yung tubig para sa pangalawang salang ng spaghetti. O, diba? Multitasking na naman ang akla. Ganito pala yung tamang pagbukas sa pasta, guys. Hindi mo na siya kailangang kagatin o guntingin. Ipukpuk mo lang na parang ganito. Ay, sandali lang. Basta yung kamay ko dumudulas. Ganyan lang, o diba? Mas madali. Tapos ibuhos mo na habang maraming nagsisilaglagan. Habang ina-acure ko na yung pangalawang salang na pasta, ay bigla naman dumating yung in-order ko na butchi at palitaw kay Jonathan. Na i-deliver ni Ryan Bang. O, sa sahod na bayad nito, ha? Kakain naman kayo dito mamaya, di utangin ko muna. Ba't ang laki naman itong pinaglagyan nyo? Oy, halos akupin na yung buong lamesa. Ako na nga lang mag-adjust, isalin ko na lang dito sa mga maliliit na lagayan. Gigigil ako sa inyo, inabala nyo pa ako. Huwag na kayo magtaka kung bakit umorder pa ako sa iba nitong palitaw. Kahit gumagawa naman ako nito kasi kapag ako pa ang nagluto, Diyos ko day. Baka di pa tapos itong handaan ko, matos na ako. Hoy, ba't ang aga naman dumating nito ni RC Taulaba? Alas 8 pa day ng gabi ang kainan. Ba't andito ka na agad? Spaghetti pa lang naluluto, day. Ito, magbalot ka na lang ng spaghetti tsaka butchi. May lakad pa daw kasi siya, kaya nauna nang pumunta dito. Diba? Wala pang kumakain na bisita, may nakapag-sharon na agad. Charot. O siya, mag-ingat ka na lang, day, ha? Pag alis ni RC Taulaba, kanina pa talaga luto itong buttered shrimp. Di ko lang sinabi sa kanya para di na magbalot. Kaya ayan, isinalin ko na sa lagayan. Mukha siyang masarap pero parang overcook. Sunod naman ay bubuhusan ko na ng sauce ang ating spaghetti. Kaso nagkamali po ako dyan kasi masyadong marami yung pasta. Kaya hahatiin ko siya sa dalawang lagayan mamaya. Binudburan ko lang ng konting cheese para maganda tignan. Ngayon, andito na po tayo sa huling putahing iluluto ko, ang pritong manok. Medyo may katagalan ito kasi kailangan dahan-dahan yung pagprito. Hindi ko pwedeng madaliin, baka mamaya may dugo-dugo pa sa loob. Machismis pa ako sa Danob na nagpakain ng hilaw na fried chicken. Hindi pa naman ako mukhang pagod, diba? Kaya ko to, ano ba kayo? Ginusto ko to, Nag-self-motivation. Ganyan yung itsura, kapag naluto, diba? Mukhang masarap. Diyos ko, halos kalahating oras kong pinirito. Wala pa pala sa 10 piraso ito. Anong oras kaya ako matatapos nito? Kaya ayan, dinalawa ko na lang yung pinagpipirituhan para mabilis. Maaksaya nga lang sa mantika, bahala na. Upo nga muna ako habang inaantay maluto yung manok. Konting kembot na lang ito, guys, at lafangan na. Nagsandok na rin pala ako ng kanin para hindi na masyadong mainit kapag dumating yung mga bisita. Na hindi man lang ako nagawang tulungan magluto. Charot. Actually, may mga nag-offer naman po ng tulong nung nalaman nilang maghahanda ako. Kaso sabi ko, wag na kasi i-vlog ko siya. Kaya kung sabay-sabay kami magluluto dyan, paano ko makukuhanan yung bawat detalye, diba? Nakisuyo na lang ako na videohan ako para hindi na ako mag-set up ng camera. Isa rin kasi yun sa nagpapatagal ng cooking vlog. Tapos ko na rin pala isalin yung spaghetti sa dalawang lagayan. Hindi ko lang binidyohan. Anong gusto nyo? Lahat na lang. Ipapakita ko sa inyo. Ubusin ko lang ilagay itong natirang cheese na pan-toppings. Baka makita pa ng mga bisita mamaya, pag-agawan pa. Pahingin cheese, meron pa ba? Kala nyo, gawain ko din. Shinortcut ko na ng bongga yung ginawa kong pagprito sa manok dahil wala naman itong kwenta kahit ipakita ko pa sa inyo ng buo. Basta ang natatandaan ko dyan, nakapitong salang yata ako. Yes, totoo yan. O ayan, nawala na siya ng space tuloy. Ang tagal mo kasing maluto Well, ganyan talaga kapag nahuhuli, wala nang paglalagyan. Ayan, mag-sacrifice na lang si plato. Di naman kasi siya ang main course. Main course talaga. So, ayan na po lahat ng aking handa para sa selebrasyong ito. Kunti lang yan, B. Sa totoo lang, spaghetti tsaka pritong manok lang talaga plano kong iluto para isa na lang ang sausawan nila. Kaso, a day before ng celebration, nakita nila ba't ang dami ko daw pinapamalengke sa Danob. May handaan daw ba? O alangan sabihin ko, stock ko to sa bahay, pang isang buwang pagkain, ganun. Kaya sabi ko na lang sa sarili ko, kukulangin to, baka marami pumunta. Kaya ayan, dinagdagan ko na lang. At nung matapos kong iluto lahat ng handa, bigla akong naging emosyonal. Bakit kaya? Hanggang sa nakita ako ni Ernest Juan at kinomfort niya ako, pero wala pa rin siyang nagawa. Muntikan ko na ngang maitapon lahat ng handa
Ano kaya ang dahilan? Natuloy kaya ang kainan? O may literal na nagkainan pagkatapos lumafang? Abangan nyo na lang sa part 3. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Maraming salamat po sa panonood.